68? Lower than Ay, 67, ano? higher than 65. Sige, kaya mo Saan ako? yan, kaya mo yan. 62? Higher. Ay, higher! 70. Lower, lower. Hello, Katie Cuties! Ready na ba kayo sa ating panibagong episode ng Chikahan? Ako nga pala ang inyong host na si Shark, ang literal na nagiinit dito sa Katie. At ako naman si Aki, ang inyong ever-energetic AAA battery. At narito na naman tayo sa isang panibagong episode ng Tayo Today, brought to you by the UP Radio Circle. Grabe akin, literal na nagiinit talaga ang feeling ko ngayon. It's so hot recently, parang survival of the fittest ang nangyayari. Dagdag mo pa, grabe yung presyo ng gasolina recently. Affected lahat, all the commuters. Totoo. Pero kung init at presyo nga lang din ng gasolina ang usapan natin ngayon, mas mainit pa ata ang maging usapin natin pagdating sa kalayaan sa pamamahayag. Dahil ngayong buwan ng Mayo, hindi lang isa, kundi dalawa ang sasalubungin natin. Ito na nga ang Labor Day at World Press Freedom Day. Kaya bibigyan natin ng spotlight ang mga manggagawa ng katotohanan, ang ating mga mamahayag. Pero syempre, hindi lang basta yun yung topic natin, no? Mas palalalimin pa natin yung konteksto nito. Titingnan natin ito sa lente mismo ng mga media workers. At kung ano nga ba yung actual na nangyayari sa bansa natin ngayon. Alam niyo ba na every May 3 is-celebrate natin ang World Press Freedom Day. Dito natin, it's a time to check yung sitwasyon natin pagdating sa media and syempre alalahanin ang mga journalists na lumalaban para sa katotohanan. At kung sa tingin nyo naman ay parang abstract concept pa to para sa inyo ngayon, huwag kayong mag-aalala dahil sigurado naman ako na may context din tayo kahit papano sa kung ano nga ba yung kalagayan ng press freedom natin ngayon, no? At siguro alam din naman natin na medyo nanganganib na ito ngayon. At kung nanganganib ang press freedom sa bansa natin, sino pa nga bang naapektuhan nito? Kundi yung mga media workers mismo natin. Yes, that's right. And actually, according nga sa CMFR at saka yung NUJP, nagkaroon sila ng datos na 44% increase mula sa mga 128 cases of attacks against media workers mula sa Duterte admin. So, that's basically 184 cases in total. And take note na hindi pa nga tapos ang termino ni Marcos Jr., di ba? Right, To think about exactly. that. Something interesting to note as well is that yung mga attacks na nabanggit mo, kadalasan daw ang reason nito ay dahil sa state perpetrators. Parang sobrang ironic kasi hindi ba dapat sila yung nagpoprotekta sa atin? Bakit parang baliktad yung nangyayari? Ano yun? Tama, tama. Isa pa, something specific to drop onto, no, is yung red tagging. Ano nga ba yung red tagging, no? Dahil sigurado naman ako bilang mga UP students, bilang mga nasa media, alam natin yung ganyan na yung alam mo yun sa comment section, yung parang biglang magko-comment ka lang something regarding sa politics, kung ano-ano na yung mga pinagsasabi doon, nangyayari din yon sa mga media workers natin. Actually, institutionalized pa nga ito ng NTF-ELCAC at saka dun sa Anti-Terrorism Act of 2020. Ang problema kasi, sobrang vague ng definition ng terorismo. So, anong nangyayari? Kahit sino, kahit anong grupo, binabatuhan nila nung mismong tagline na terorista, regardless kung kulang pa yung mismong ebidensya. For instance, isipin na lang natin si Frenchie May Cumpio, isang community journalist na inaresto dahil sa illegal possession of firearms and explosive. So, ito yung isang classic na paratang na ibinabato sa mga red tag individuals talaga. And that's a very sad thing, kasi at the same time, hindi lang mga professional journalists yung nire-red tag, pati rin yung mga student publications, yung mga student journalists. Dito mismo sa UP, nakaranas na yung Tinig ng Plaridel. Sa PUP, yung The Catalyst. So, nakaranas na sila nung hacking, nung pandirectag sa kanila mismo ng PNP, CIDG. Ang dami ng mga ginagawa sa kanila. And then at the same time, when they post about something na, let's say, political or something about a pressing issue, yung nabanggit ko kanina, sa comments, ang dami, alam mo yung sa reacts pa lang, puro haha-reacts na, sa comments pa kung ano-ano pa yung mga sinasabi about the writers, about the student journalists.
Sobrang crazy. Yun nga. Pero ito pa, kasi hindi lang yung physical attacks, pati yung red tagging yung pinaka-problema. May isa pang kasing bigat na issue, which is yung economic pressure. Kasi let's think about it. Siguro hindi ka nga natatakot, pero kung hindi ka rin naman nababayaran ng tama, syempre mas magte-take yun ng toll sa'yo. Kasi paano magagawa yung duty mo bilang isang mamahayag, di ba? Exactly. Meron yung survey noong 2021 mula sa NUJP na sinasabi na yung mga media workers natin dito sa Pilipinas, hindi enough yung day job nila upang matustusan kung ano nga ba yung mga pangangailangan nila sa pang-araw-araw, no? Kumbaga, ito yung matatawag nating mga rakiteros at rakiteras kasi they undergo freelance, they undergo the gig economy, so hindi enough. Hindi talaga enough kung ano yung nakukuha nilang sweldo sa mga day jobs nila. At the same time, there's also an interesting case. May landmark case laban sa GMA Network na na-resolve lang noong January, if I'm not mistaken, na it's a decade-long battle mula siya 2015. So, technically, 11 years na legal battle siya against GMA and yung 94 members ng talents nila na kinikilala na ngayon bilang mga regular employees entitled to benefits. So, it means na for the past 10 years, hindi sila nakaka-receive ng mga benefits na kailangan nila. Pero kahit may mga ganitong panalo, syempre marami pa rin cases na malaki na yung sa GMA. Paano pa kaya yung sa mga small media organizations? What more yung mga freelancers natin? What do they have to endure pa, di ba? Yes, kasi kung titignan natin in a broader context, no, kung wala tayong stable income, tapos wala pa tayong social protection, syempre it takes a toll on us kung gaano tayo ka-stress. Kasi hindi lang naman, ang mga mamamahayag naman, hindi lang kasi sila basta isang trabahador. Hindi lang trabaho yung pinaka-iniisip nila. Syempre, iisipin nila kung saan nila kukunin yung mga pambayad nila sa bills, sa rent. Basically, yung basic needs mismo, kung saan nila kukunin yun. Kaya nga, mas nahihirapan din silang gampanan yung mismong role nila as truth tellers. Which in turn, ang resulta, mas naging vulnerable sila pagdating sa mga exploitation as well as yung mga unethical practices. And speaking of that, no, ay dagdag pa natin dito yung mga media organizations that push for a more sensational reportage. Kasi nga, syempre, yun yung pumakatok sa madla. Kung ano yung nakakapagpa-entertain sa kanila, yun yung gusto nilang panoorin or yun yung gusto nilang basahin o pakinggan. So, kapag sa isang newsroom, kapag pinupush ng isang media organization dahil nga yun yung bumibenta, nako-compromise yung output na nilalabas ng mga media workers natin. And in turn, syempre, sino bang nakakabasa nun? Ang nakakabasa nun is yung public. So, parang butterfly effect siya na since nako-compromise yung work, wala na yung watchdog function ng journalist natin. Hindi na siya totally nagagampanan in a sense. Pero kung titignan naman natin, may mga attempts din naman gaya nung Media Workers Welfare Act na pinasa ng House pero hindi kasi siya natuloy sa Senate. May mga panawagan din tayo sa CHR, sa Marcos Jr. Administration na magbigay ng mas matibay na legal protection para sa mga mamahayag natin. Kaso, syempre, hanggat hindi pa yun talaga na ipapasa, sadyang makikita natin na mahina pa rin talaga ang suporta para sa ating mga truth tellers ng ating lipunan. Diba? Medyo nakakalungkot ngayon. Kasi diba kung iisipin mo, yung mga bill naman na gano'n, yung mga measures naman na gano'n, hindi lang para sa mga journalists natin, hindi lang para sa mga media workers natin. Dahil katulad nga na nabanggit ko kanina, affected tayong lahat eh. So kapag hindi natin napoprotektahan yung mga journalists natin, lahat tayo nahihirapan kasi hindi natin nalalaman kung ano nga ba talaga yung totoo. Wala yung talagang supposed and ideal output that we're all supposed to receive. That's right. Okay. Kitty Cuties, ang dami na natin na pag-usapan no, tungkol sa press freedom. Mabigat, seryoso, at minsan nakaka-frustrate pa nga. Pero I think it's time to segue sa isang maikling break. It's time for a quick game called Guess the Rank. Ano ba yung Guess the Rank, Aki? Parang, it sounds new. Well, it's basically new kasi dito magbibigay lang tayo ng mga bansa and yung mga bansan to may equivalent na number sila which makukuha nila dun sa ranking nila sa World Press Freedom Index of 2025. And ang goal lang natin is mag-guess yung number na yon. And ang pinaka-clues na may bibigay lang ay either higher or lower mula sa binigay na number based dun sa ranking. Parang katulad siya nung sa TikTok. Yes. Yung higher, lower. Tapos parang cold, hot na yun, di ba? Yes, yes. Okay, start tayo. Sino ba mauuna sa atin? I think ako na.
Okay. Okay. So, para sa huhulaan mong bansa, this is the country of the cherry blossoms. Ito ang Japan. So, kapag high ba, I mean, kapag nasa 1, sila yung may pinaka-okay. Yes. Okay. So, kapag nasa dulo, Medyo, mm, ano na. okay. Sa Japan, there's a lot to consider kasi. Pero magsa-start ako sa safe-ish na number. Around 30. 30. Higher. Higher, okay. Higher, so like 20? Higher than 30. Higher than 30. Higher than 30. Okay. Okay, pabaliktad. 50. Higher. Is it because, ano ba yun? Dahil state-owned sila, ganun. So like, 70. Lower. Okay. So, between 50 and 70, 64. Higher. Oh, wait. Parang natatakot ako dun sa linya ng numbers natin, ha? Ano ba yan? 67? Lower. Ano ba yan? Nagpadala ako dun sa... 65. Higher. 68? Lower than Ay, 67. higher Higher than 65. Sige, kaya mo Ako. yan. Kaya mo yan. 62? Higher. Ay, higher! 70. Lower. Parang tumatagal yung game sa akin, ha? Wait, balikan natin. Lower than 67. Lower than 67. Higher than 65. 66. Yeah. 66 ang ranking ng Okay. Japan. 66, that's... I don't know kung paano yung scale niya with everything kasi hindi ko pa alam kung saan siya i-compare. Pero that's interesting. Ikaw naman, patagalin ko rin yung sa'yo. Sige. Anong bansa ba yan? Somewhere more western. Western. Hindi siya Asia. It's Ireland. Ireland. Yeah. Okay. May mga alam ka ba tungkol sa kanila? Not too much. Pero, sige. Mag-start na ako sa number. Siguro, katulad ng binigay, 50 rin. Sige. Lower. Okay. Lower. Mukhang maganda medyo yung nila, ranking nila. Let's say, Definitely, mas okay sila sa ano kanina. siguro sige, 30. Lower. Okay. 20? Lower. Lower than 20. Lower than 20. 15? Lower pa. Puro lower lang yung sagot ko. 5. Higher. Higher than 5. 9? Lower. 6. Higher. 7? Yeah, 7. 7. Grabe. Nakakaasa talaga yung 7 na yan, no? Pero ayun, wala na. Yun na muna for now. Kasi feeling ko talaga humaba yung kanina, naloka ko. Pero yun, ang sayo nung laro, and at the same time, I think very eye-opening din siya, no? Kasi while we were playing the game, I think me and Aki, we were thinking, ano nga ba yung factors na nakaka-apekto sa isang bansa para ma-place siya whether high or low dun sa Press Freedom Index natin. No? Kasi syempre, papasok din dyan yung socio-political context niya, kung ano-ano nga bang mga media organizations that exist within that country. Ikaw ba, Aki? Curious ako kung alam mo ha. Sa Philippines ba, alam mo kung saan ranking tayo dun? Ay, parang hindi pa masyado. Siguro if I had to guess, given yung mga na-discuss lang natin right now, baka medyo mas nasa higher sila dun sa ranking. Well, you're right. Kasi ang Philippines, nasa hundreds siya. Nasa 116 tayo in rankings. So, isipin mo yon compared to Japan and compared to Ireland and compared to many other countries na hindi na natin nabanggit. Ang baba natin. I think we can all do better, definitely. Yes. Kasi I think there's hope naman kahit papaano. Kasi, yun, coming new generation na ng mga media workers. And of course, there's always better hope for the country to do better in terms of press freedom, no? So, ayun. Today, napag-usapan natin kung ano nga ba ang press freedom. Napag-usapan din natin yung relation nito, no, sa mga manggagawa natin. At on the whole, we talked about World Press Freedom Day and Labor Day. And siguro ako, ang pinaka-takeaway ko dito, no, is that ang press freedom and yung kapakanan ng mga manggagawa natin, isa itong very important pillar in terms of democracy for our country. Kumbaga, it's a sort of resistance towards the people that try to control us, the powerful forces that try to control us.
Exactly. Parang ang pinaka magiging tanong kasi dyan is, kaya pa ba ang malayang pamamahayag sa gitna ng mga bantang to? No? What do you think ba? Siguro ako, sa tingin ko, kaya naman. Pero sa tingin ko, may pero Oo. Pero hindi niya kaya mag-isa. Yes, exactly. Kasi hindi siya isahang laban. Isa siyang collective effort para mabago yung ganitong kind ng sistema. Kasi at the end of the day, ang mga paglaban para sa ating freedom of speech or freedom in terms of media ay hindi lang yan laban ng mga journalists, kundi laban ng ating mga workers, ng public, and generally ang ating lipunan. Kasi ito yung karapatan natin para malaman ang katotohanan, di ba? So, I think that's it for today's episode. So, if you like this episode, don't forget to follow us at UP Radio Circle sa FB, IG, and Twitter. And if you like more to see more of me, you can follow me at my IG with the username Kia_Aki with a double I. And for me naman, if you guys want to reach out or gusto niyo pa makipagchikahan, on Instagram then, my username is Juyen, Jooyen, and then my double underscore sa dulo. So, yun lang naman guys. That's it for our episode today for our YAP session. Once again, I am Shar. And I am Aki. Kinaya ba today? Kinaya at kakayanin every day. So, this has been Kaya Today from UP Radio Circle. See you soon, kitty cutie!